Oh, no, testing. What's my name, tita? Jules Bonbon. Kakatuwa naman. Oo, di ba? Kakatuwa naman, ma'am. Tita, sino siya? Kapatid ko, Tony. lagi ka raw, ano, kapatid. Oo. Minsan, Minsan nanay ako. Oo. minsan Bira kapatid. yung anak. Oo. Bira ako. Si Mami, oh. Tita Rose, Yes. do you still remember your first movie? Ano? What was your first movie? Hindi mo na alam. Ako hindi ko rin maalala eh. Smile niya sa YouTube. Oo nga. Alam mo, amazed ako. Nakilala niya ako, ha? Oo. Diba? Ako rin nga eh. Grabe. Pero ako hindi niya kilala. Gusto niya. Oo. Hindi niya ako nakitang busy. Tita, say hi to your fans. Hi. Hi to your fans all over the world. Ano? Hi, fans. Fans mo. Mga fans. Hi, Mga fans mo. Ha. Happy New Year. Happy New Year. Pwede. Kamusta naman ang memory ni Mami Rose? Ay, nako, minsan daig pa ako noon. Sige noon, ma'am, buti ka pa naaalala mo yan. Oo. Ano siya talaga, sabi ko, siguro because she's a reader. She reads a lot talaga. And talagang she really made sure nung bata ako, wala pa ako sa school, siya nagturo sa akin magbasa, magsulat. But of course, stricta yan. Talagang ano. But yun, she's a reader. Kaya siguro up to now, yun talagang yung memory niya. Although, syempre, I mean, at 94, ako nga, ilang taon lang ako. Naku, Grabe. iniisip ko ano nga ba yung nangyari kahapon. Di ba? Oo. Major achievement na yun, no? At Oh, yes. 94. 94. At ano pa, nakakaalala pa siya ng ano, ng mga Oo. nakaraan. And for those of you na gusto makita yung mga trophies niya, Oo. they're all nasa blood bank sa port area. Nandun na. Nandun. Parang ginawang, parang museum Shrine, na parang siya. ganun. Parang gano'n, oo. Oo. Nakikita nyo, ang dami. Sabi ko, ma'am, ano pa bang award hindi mo nakikita na nakukuha? Ako yung mga award ko lang sa school, mga Miss Neat. Anong fondest memories mo sa kanya? Yung Naku, something na marami. hindi mo makalimutan. Hindi ko makalimutan because my mom is very masinop. Okay? And although kahit papano, yung she didn't spoil me. And she made sure of that. Kahit only child ako, she could have, afforded to give me this, give me that, but she did not. Kagaya nun na I only had 2 pairs of shoes. Dalawa lang ang sapatos ko. Isang pang simba at isang pang school. Okay. Greg shoes, yung Oh, pang yes. school, di Oh, ba? sikat yan. Walang kamatayang Greg shoes. Yun. Tapos yung isa, charcoal. Ano ba? Charol. So, ayun. So, yung nakikita ko, yung mga classmates ko, mami ko, hanggat hindi sira, hindi talaga ako bibilan yan. Yung kailangan bagong school year, bago lahat. Siya hindi, hanggat hindi masira yon. So nakita ko, ang ginawa ko, blinid ko yung shoes. Tapos sabi ko, ma'am, sira na yung shoes ko. Tapos sabi niya, naku, kawawa naman anak ko. Dahil akin na nga yung sinulid. Tinahi niya, nilagyan ng pentel pen, pinasuot sa akin. So sabi ko, okay. Tapos ang tagal pa bago nasira until talaga natanggal na yung buong swelas, doon lang niya ako binilan. But titiisin niya ako talaga. We lived a decent life. Yun talaga my mommy worked hard for whatever she had. Bakit siya na-attach sa Red Cross? Anong storya nun? Yung storya daw noon was may nakita siya nung bata pa siya. He was 19 yata noon. Yung parang may nakita siyang bata na kailangan ng dugo. He was parang nag-aagaw buhay. Tapos nung nakita niya nung nilagyan ng dugo, biglang nabuhayan. So sabi niya, yan ang gusto kong pasukin, Red Cross. So yun, so that's what inspired her. So at 19 years old, she was at the peak of her career pa nung time na yon. I guess so. Kasi Diba? 19 eh. nung maliit ako, hindi niya sinasabing artista siya. Oo. Tapos nung maliit daw ako, sabi ko, kasi pag papakainin ako sa school noon, nagkakagulo yung mga tao. Sabi ko, nagkakagulo. Sabi ko pa noon, Mami, sabi ko, sana you're as popular as Laila Benitez. Simple na, siguro hindi ka Sikat pa si Laila buhay nun. noon. Sige, Hindi ka sikat pa yun si buhay Laila. noon, oo, Laila Benitez. Oo. So hindi ko alam na artista pala siya. It was only later on. Because
number one, ayaw niya na pumasok akong showbiz. Noon, ha? Because yung alam niya na mahirap tong buhay natin, di ba? Yung parang today, you have a job, tomorrow, hindi mo alam kung She should gano'n. know, kasi She ganun should siya, know, di ba? yes, oo. So, ayun. So, parang she tried to protect me talaga from the limelight. Oo. So, mga ilang taong ka nung nalaman mong sikat pala yung nanay mo? Siguro hindi naman katagalan. But nung nagtataka ako, bakit nagkakagulo pag pupunta siya sa school para bigyan akong lunch? Ay, naku. May papa-autograph yung mga tao. Nagpapa-autograph. Tapos yung pala, sabi niya, Tony, I'm a well-known actress, ang ganyan. Mami ko kasi mahilig yan sa storytelling. Even with what happened, well, sa bagay, we might get into the topic later sa kanila ng daddy ko. Basta may kinikwento siya sa akin story about this little girl na iniwan daw ng dad. Yung pala, little did I know, that little girl was me. Oo. Lagi niya kinikwento yun. Yes, lagi niya kinikwento sa akin yun. Parang isa sa mga bedtime stories namin. Awang-awa ko dun sa little girl, ako na pala yun. Oo. Ako pala yun. So you never got to meet your dad? No. She really kept me from para hindi na magulo yung buhay ko. Hindi na ako maguluhan. Kasi first of all, lumaki ako walang dad. So, pagkapanganak ko, wala naman ako nakitang dad, wala naman So, nasanay ako sa ganun. Wala kang Stepfather? Hindi, wala. No, wala kang point sa life mo na parang may kulang eh. Parang Meron. you have to know kung sino yung, Meron. kung saan ka nang galing. Oo, kasi nung mga first communion namin, ganyan, parang kompleto yung set ng mga pamilyang nagpupunta sa mga classmates ko. May daddy sila, may mommy. Tapos sabi ko, Mom, why don't I have, a dad also? Tapos sabi niya, Tony, that little girl is you, the one I was telling you about na iniwan ng dad niya. Because they were married yata for a short period of time lang. And then they separated. So siguro talagang malaki yung dagok sa puso niya noon. Oo. Yung talagang hindi niya talaga makalimutan. Although she has forgiven my But how dad. did you reconcile yung how were you able to reconcile yung feelings mo na you were in search of a father pero hindi mo siya nakita? Wala. I just learned how to grow up with it. Talaga? Oo. And then of course, I had, iba pa rin syempre yung may mga uncles ka, may mga pero iba pa rin. Kasi nagkakaroon ka ng, I don't know if this happens to every child who grows up with a single parent. Pero nagkakaroon ka ng insecurity kahit papano. Oo. Kahit wala pa talagang kinikwento sa'yo, meron kang built-in insecurity. Oo, na gano'n. Na parang, ba't ako iniwan? Ba't gano'n parang, am I not good enough? Did you ask your mom yung mga questions na yan? Yes, I did. Oo. Tapos sagot sabi niya? Tony, sabi niya, you were not naman the perfect daughter, but sabi niya, it was me. Yung kumbaga siya daw yung iniwan. Because parang, my dad, yung pala nasa limelight na siya noon. Parang he couldn't take her popularity noon. So he was an actor also? No, he wasn't an actor. He was a fighter pilot. Pero ano ba yun? Talagang babaero yata talaga. He's American, right? He's American. He's Polish-American. Oo. Alam ko, patay na. He passed Kasi away. tinawag sa akin nung they had this mutual friend. Her name is Norma King. Tinawag sa kanya, Rosa, sabi niya gano'n, si Wally. Wally ang tawag Wally, sa kanya. Actually, he was known here kahit paano eh. Kasi parang tawag sa kanya, Clark Gable of the Philippines. Pakita ko sa'yo mamaya yung picture. Oo, Clark Gable daw ng Pilipinas. Parang actor ang dating, Oo, ha? ang dating. Dating niya. Oo, may dating naman. So hindi oo. kayo nakausap sa phone? Walang gano'n? Hindi, walang gano'n. Hindi, wala. Never. Ilan ba kayo magkakapatid? Ako lang, only child lang ako. Only child ka? Yes. In fact, every time buntis yung auntie ko, umiiyak ako sa mami ko. Sabi ko, Mami, why is Auntie Carrie pregnant? How come you're not pregnant? Sabi niya, Tony, I cannot do this alone. I cannot do this alone. Sabi niya ganyan. So yun, nakalakihan ko na rin na my mom will never be pregnant again. Oo. So never siya nagkaroon ng relationship after that? After kay Wally? Of course, she had a lot of friends. She had a lot of male friends. Especially yung pagka yung darling siya ng Red Cross eh. Yes, Yung pag kumukuha siya ng dugo, yung mga kinukunan niya, mga Amerikano, mga gano'n. Dami rin lumigaw sa kanya. Daming umakyat ng ligaw sa kanya. Nakikita mo yun, Oo, nakikita ko yun. Yung isa nga, naka-Mustang pa na blue. Naalala ko pa yun, oo. May mga celebrities din.
wala akong nakitang celebrities. Oo. Puro para mga expat yung ano. Yes, yung yes, mga oo. nililigaw. Oo. Anong reason daw niya? Bakit hindi na siya nag-asawa ulit? Baka na-trauma. Na-trauma siguro. Kasi talagang to this day talaga, she talks about my dad. Parang, may may something may lalim So siguro talagang she really got hurt. Oo. Grabe, no? Kaya ang ginawa na lang niya, she threw herself sa Red Cross imbes na mag-asawa ulit, mag-aalaga pa siya ng ibang trabaho tao. na lang. Oo, puro trabaho na lang. She dedicated her life talaga sa Red Cross. So, at 19 years old, she involved herself dito sa Red Cross. Yes, yes. And since then, hindi na siya umalis. Dire-diretso yan. Hindi na siya umalis, dire-diretso na siya. So, gano'n na siya katagal sa Red Kung Cross? hindi lang siya Andun pa rin? ay oo, nandun pa rin siya. Ba't hindi ka nag-involve? Kumbaga parang ikaw yung pinalit niya doon sa Red Cross. Hindi naging White Cross yun, hindi. Sa dami nangupas yung red. Hindi. Actually, kasi siguro I've seen so much of the Red Cross. I don't know, no? I mean, I'm still alive. I don't know if later on, I would get involved, ganon. But then, sa akin naman kasi, iba naman yung calling ko. Yung parang ako I'm more of a listener than yung talagang Yung hindi kagaya active ka. active participant. Siya talaga yung active siya. Ako naman yung lagi ako sa background, kinig, and it's difficult. Like, it's difficult, but I know when the time comes, God will provide. God will provide. And He does, di ba? He does. He never let me down. Of course, there are times na iti-test yung kuwan mo. Lord, nandiyan ka pa, Lord, tutong, ganyan. But He always comes through.